Magandang araw mga kababayan, at welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang latest updates tungkol sa modernization ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ng ating Philippine Navy. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang development na maituturing na malaking milestone para sa naval capability ng bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang napakalaking barko ng Philippine Navy ang matagumpay na nakadaong sa Naval Base Rafael Ramos sa Mactan, Cebu. At hindi lang basta barko ang pinag-uusapan natin dito kundi ang BRP Tarlac o LD-601, ang pinakamalaking barko ngayon sa inventory ng Philippine Navy. Para sa marami, maaaring ordinaryong docking lamang ito. Pero sa totoo lang, napakalaki ng ibig sabihin nito para sa modernization at logistics capability ng ating hukbong dagat. Ang matagumpay na pagdaong ng BRP Tarlac ay malinaw na indikasyon na operational na ang initial phase ng development ng Naval Base Rafael Ramos, na kilala rin bilang Naval Operating Base Cebu. Matagal ng plano ng Philippine Navy na palakasin ang kanilang presensya sa Visayas area, lalo na sa Cebu na isa sa pinakaimportanteng strategic location sa bansa. Dahil nasa gitnang bahagi ito ng Pilipinas, napakahalaga ng papel ng Cebu sa mabilisang deployment ng naval assets papunta sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Kaya naman matagal nang nakikita ng AFP at ng Philippine Navy na kailangan magkaroon ng mas modern at mas capable na naval facility sa lugar. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang Philippine Navy sa mga civilian port facilities kapag may malalaking barko na kailangang dumaong sa Cebu. Bagamat functional ito, mayroon pa rin itong limitations pagdating sa security, logistics efficiency, at operational flexibility. Kapag military vessel ang gumagamit ng civilian port, maraming coordination ang kailangan, at minsan naapektuhan pa ang bilis ng operasyon lalo na kung busy ang commercial shipping activities. Ngayon, mukhang unti-unti nang nagbabago ang sitwasyon. Dahil sa ongoing development ng Naval Base Rafael Ramos, magkakaroon na ang Philippine Navy ng sariling dedicated facility para sa kanilang malalaking barko sa Cebu area. At base sa latest development, mukhang successful ang initial phase ng proyekto. Makikita sa mga lumabas na larawan at updates na matagumpay na nakadock ang BRP Tarlac sa bagong improved naval facility. Napakahalaga ng development na ito dahil ipinapakita nito na kayanan ng base na tumanggap ng mas malalaking naval vessels, kabilang na ang halos lahat ng barko ng Philippine Fleet. Para sa mga hindi gaanong familiar sa BRP Tarlac, ito ay isang Tarlac-class landing platform dock o LPD. Isa ito sa pinakamahalagang assets ng Philippine Navy dahil multifunctional ang role nito. Maaari itong gamitin para sa amphibious operations, humanitarian assistance and disaster response, troop transport, logistics support, at maging command and control missions. Sa panahon ng kalamidad, malaking tulong ang mga barkong tulad ng BRP Tarlac dahil kaya nitong magdala ng relief goods, military trucks, helicopters, rescue teams, at daan-daang personnel. Napatunayan na rin ito sa iba't ibang disaster response missions sa bansa. Kaya naman napakahalaga na may sapat na infrastructure ang Philippine Navy para masuportahan ang operasyon ng mga ganitong klase ng barko. Ayon sa reports, bahagi ang development ng Naval Base Rafael Ramos sa tinatawag na Bases Support and Logistics System Project ng Philippine Navy. Layunin nitong palakasin ang logistical backbone ng hukbong dagat upang mas maging handa ito sa iba't ibang operational requirements. Kasama sa initial phase ng proyekto ang dredging at reclamation works. Napakahalaga ng dredging dahil pinapalalim nito ang bahagi ng dagat malapit sa base upang makapasok at makadaong ang malalaking barko nang hindi sumasayad ang hull nito. Kung mababaw ang tubig, limitado lamang ang laki ng barkong maaaring gamitin sa isang naval facility. Bukod dito, nagtayo rin ng bagong wharf at berthing facilities. Ito ang mga pangunahing infrastructure na ginagamit para ligtas na makapag-dock ang mga barko. Pinalawak din ang road network sa loob ng base upang mas mabilis ang movement ng supplies, vehicles, at personnel. Kasama rin sa proyekto ang beaching ramp at iba pang service improvements na magpapadali sa logistics at amphibious operations. Ang mga simpleng development na ito ay may malaking epekto sa actual military operations dahil binabawasan nito ang delays at pinapabilis ang deployment capability ng Philippine Navy. Ang isa pang interesting detail dito ay ang katotohanang Horizon, isang project pa pala ito ng AFP Modernization Program.
Ibig sabihin, matagal na itong nakaplano at matagal ding hinintay bago tuluyang makita ang resulta. Kaya para sa marami, isang malaking relief ang makitang operational na ang initial phase ng proyekto. Alam naman natin na maraming modernization projects sa Pilipinas ang nakakaranas ng delays dahil sa budget constraints, procurement issues, at iba't ibang administrative challenges. Kaya kapag may natatapos na infrastructure project lalo na sa military sector, malaking achievement na ito para sa AFP. At kung tutuusin, hindi lang simpleng naval base improvement ang pinag-uusapan natin dito. Mas malawak ang epekto nito sa overall defense posture ng bansa, habang tumitindi ang security challenges sa West Philippine Sea at iba pang maritime areas, lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng mas maraming capable naval facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kapag may mas maraming operational bases ang Philippine Navy, mas mabilis nilang maipapakalat ang kanilang mga assets depende sa sitwasyon. Hindi na kailangang umasa lamang sa iilang pangunahing naval bases sa Luzon. Mas magiging flexible ang deployment ng naval vessels, lalo na sa Visayas at Mindanao areas. Posible ring magsilbing forward operating area ang Naval Base Rafael Ramos para sa humanitarian missions, maritime patrols, at joint military exercises kasama ang allied nations. Tandaan natin na madalas ding gamitin ang Cebu bilang strategic staging area dahil sa lokasyon nito sa gitna ng archipelago. Hindi rin malabong mas dumami pa ang pagbisita ng Allied warships at military delegation sa Cebu sa mga susunod na taon lalo na habang lumalawak ang defense cooperation ng Pilipinas sa iba't ibang bansa tulad ng United States, Japan, Australia, at iba pang partners. Para naman sa local economy ng Cebu, may potential din itong magdala ng economic activity dahil ang development ng military facilities ay kadalasang nagdadala rin ng infrastructure improvements, employment opportunities, at increased logistics activity sa surrounding areas. Sa usapin naman ng future naval modernization, magandang indikasyon nito na seryoso ang Philippine Navy sa pagpapalawak ng kanilang support infrastructure. Hindi sapat na bumili lamang ng bagong barko kung kulang naman ang naval bases at logistical facilities. Kailangan sabayang development ng assets at infrastructure. Sa katunayan, habang dumarami ang modern ships ng Philippine Navy tulad ng frigates, offshore patrol vessels, missile-capable fast-attack interdiction crafts, at future landing docks, mas lalong magiging mahalaga ang mga upgraded naval bases na kayang suportahan ang maintenance at operational requirements ng mga ito. At base sa nangyaring docking ng BRP Tarlac, mukhang handa na ang Naval Base Rafael Ramos na gampanan ng mas malaking papel sa future operations ng Philippine Navy. Marami rin ang nagsasabing maaaring ito pa lamang ang simula ng mas malawak na expansion sa Cebu Naval Facilities. Posibleng sa mga susunod na phases ay makakita tayo ng dagdag pang infrastructure gaya ng repair facilities, logistics warehouses, ammunition storage areas, at mas advanced command centers. Kung mangyayari ito, mas lalakas pa ang strategic value ng Cebu sa defense network ng bansa. At sa panahon ngayon na lalong nagiging mahalaga ang maritime security, napakalaking bagay na may modern at capable naval operating base ang Pilipinas sa gitnang bahagi ng archipelago. Sa kabuuan, ang matagumpay na pagdaong ng BRP Tarlac sa Naval Base Rafael Ramos ay hindi lamang simpleng docking event. Isa itong simbolo ng unti-unting pag-usad ng modernization efforts ng Philippine Navy at pagpapalakas ng defense infrastructure ng bansa. Pinapakita rin ito na kahit mabagal minsan ang takbo ng ilang modernization projects, mayroon pa ring konkretong progreso na nangyayari sa likod ng mga balita at developments. At para sa maraming supporters ng AFP modernization, isa itong magandang senyales na may mga proyekto talagang natatapos at nagiging operational. Habang patuloy ang modernization ng Philippine Navy, inaasahan na mas marami pa tayong makikitang developments tulad nito sa mga susunod na taon. At kung magpapatuloy ang ganitong improvements, mas magiging handa ang bansa sa pagprotekta ng ating maritime territories at pagtugon sa iba't ibang humanitarian at security challenges. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Malaki bang tulong sa Philippine Navy ang development ng Naval Base Rafael Ramos sa Cebu? At handa na kaya ang Pilipinas para sa mas malaking naval modernization sa mga susunod na taon? E-share ninyo ang inyong opinion sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga latest defense updates.
Maraming salamat sa inyong panunood at mabuhay ang Philippine Navy at ang Pilipinas.